Mula Apari hanggang Davao. Ang dami yung nagrereklamo sa amin, punong-puno na. 200,000 lang ay i-resibo, sa kanya na yung 600,000. Talo yung gobyerno ho rito eh. Ginagawa lang po itong gatasan ng mga empleyado. May bagong iskandalo na kinakalkala ang Senado matapos ang flood control. Letters of authority ng BIR naman ang iniimbestigahan. Ang mga LOA ginagamit daw sa korupsyon at suhulan at matindi umano ang bulsahan. Habang lumalawak ang kalkalan, may lumutang na umano'y bagman. Ang target ng isa na namang kontrobersya, si VP Sara. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Bicolano, marhay na banggi. Simulan na natin ang agenda. Exclusive political campaign ni VP Sara. Suportado umano ng mga drug at pogo dealer ayon sa nagpakilalang dating bagman ng bise. Saldico idineklara ng fugitive from justice ng Sandigan Bayan. 3 opisyal ng SunWest mga pugante na rin. Ilang barangay official inireklamo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ombudsman mga benepisyaryo ng cash aid hinihingan daw ng porsyento. Umano'y pang-aabuso sa letter of authority ng BIR, sinimulan ng imbestigahan ng Senado. Lawak ng mga reklamo mula raw Apari hanggang Davao. House Speaker Bogie D at Presidential son Sandro Marcos naghain ng anti-dynasty bill. Ilang kongresista tiwalang mapapasa ang panukala. BSP muling tinapyasan ang interest rate ng 25 basis points. Bakbakan ng Thailand at Cambodia nasa ika-4 na araw na, death toll tumaas pa. At matapos ang ilang araw, liham ni Meghan Markle, nakarating na raw sa kanyang ama na nasa ospital sa Cebu. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng bise. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong idineliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel.
2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o Isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers. Katunayan niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi, kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Nito lang December 8 ay sinabi ni de Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napaso na ang 1-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni VP Sara. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Pinaiimbestigahan na sa Ombudsman ang umano'y pangingikil ng porsyento mula sa cash aid ng DSWD na nagkakahalaga ng higit 21 million pesos. Ilang barangay officials sa Iloilo ang sangkot umano rito. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Nagsampa ng reklamo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Inirereklamo ng kalihim ang 14 na barangay officials sa Iloilo City dahil sa pagkuha nila umano ng porsyento mula sa cash aid na natanggap ng Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS beneficiaries. Grave misconduct, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act at abuse of power ang mga isinampang reklamo ng DSWD. Ani Gatchalian, pinilit ng mga nasabing opisyal ang mga benepisyaryo na bigyan sila ng porsyento matapos makuha ang payout noong November 7, 11 at 12. 21.6 million pesos ang kabuuang halaga ng cash aid na naibigay sa 2,161 na benepisyaryo noong nasabing payout period. May 14 tayong complainant rin and pare-parehas yung kwento nila. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Ang sinasabing salarin, mga barangay captain, kagawad, treasurer at iba pang appointed officials mula sa Arevalo at Haro, Iloilo City. Ayon din daw sa kwento ng mga biktima, panahon pa ng COVID-19 pandemic ay nangyayari na ang ganitong pangingikil. Pag lumapit ka sa DSWD, may krisis ka ng pinagdaraanan, biktima ka na ng circumstances. Pero dito, yung mga people of authority pa ang nag-revictimize sa kanila. Kaya hinihiling ng ahensya sa Ombudsman ang agarang investigasyon at preventive suspension sa mga dawit na opisyal kung kinakailangan. Pansamantala din munang sinuspinde ang pagbibigay ng cash aid sa Iloilo, ayon kay Gatchalian. Pero minamata nilang maibalik ito sa January 2026. Magkakaroon din daw muna ng reassessment ang DSWD para malaman kung paano nila matutugunan ang pangangailangan ng mga nabiktima ng barangay officials. Paliwanag naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, dadaan muna sa ebalwasyon ang mga dokumento bilang bahagi ng standard procedure.
As of right now, we will go through the evaluation and then it will go through administrative adjudication. Hopefully, if everything goes well and the evaluation is passed, then we will right away prioritize the case and have it adjudicated as soon as possible. Ayon kay Clavano, maaaring tumagal ng 1 to 6 months ang preventive suspension ng mga inireklamong opisyal depende sa magiging resulta ng ebalwasyon. Pero paglilinaw niya, hindi pa ito parusa kundi pamamaraan para hindi sila makagulo sa investigasyon. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. From Apari to Davao, ganyan daw kalawak ang umano'y suhulan gamit ang mga Letter of Authority at Mission Order ng BIR. Sinilip na ito ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Narito ang agenda report ni Hannah T. Mula Apari hanggang Davao, ang dami yung nagrereklamo sa amin, punong-puno na. Nabubugbog daw sa padulas o lagay ang business establishments dahil sa bribery system ng BIR. Inilantad ng Senate Blue Ribbon Committee na ginagamit sa extortion at korupsyon ang letters of authority at mission orders ng ahensya. Gaya po nito, nag-email sa atin, in a span of 6 months, we were issued 4 separate letters of authority with 3 audits still ongoing. These laws overlap in periods and tax types, causing excessive disruption to our operation. Hindi raw nagpapaalam kay dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang Revenue District Offices para makapaghain ng mga lawa at mission order sa mga negosyante, dahilan para dumami ang mga kaso. Without your knowledge, inabuso po nila. Kaya minsan, 4, 5, 6, kayo, instruction nyo, 2 lang, sige. Pero when they issue MOs, iba pa ho yun eh. Yun ang nagiging problema, naabuso po ng panahon ninyo. Kamakailan lang napalitan si Lumagi ni bagong Commissioner Charlito Mendoza ang letters of authority at mission orders para dapat sa pagsisigurong nakokolekta ng maayos ang mga buwis. Pero ibinahagi ni Senator Erwin Tulfo na 2% lang sa total tax collection ng BIR sa business sector ay galing sa LOAs at MOs. 98% ay voluntary tax payments mula sa businesses. Where did the rest of the collection go from these instruments? Di po sa bulsa ng mga examiner, RDOs, at regional directors. Ganito po yung modus, Mr. Chair. 25% lang ng koleksyon kasi napupunta sa gobyerno yung may resibo. 75% goes straight to their pockets. Tinukoy ni Tulfo ang di umano'y 2 kolokoy na BIR employees na inaresto nitong Setyembre. May inassess daw silang kumpanya na nasa 36 million ang taxes, pero nagkaroon ng tawaran at na-reduce pa 6 million hanggang sa naging 800K ito. Pero pagdating sa resibo, bumaba raw ito pa 200K. 200,000 lang ay i-resibo, sa kanya na yung 600,000. Talo yung gobyerno ho rito eh. Ginagawa lang po itong gatasan ng mga empleyado. Kinilala ni Lumagi ang shortcomings ng ahensya sa kanyang termino, pero nanindigan itong isinulong niya ang integrity at professionalism sa kanyang stint bilang commissioner. In that course po, marami po tayong na nakasuhan ng mga big-time tax evaders. Ilang daang milyon po ang mga nakolekta natin from them. Dadaan na raw sa reshuffling ang mga kawani ng BIR matapos ang pagpalit ng liderato nito mula kay Lumagi papunta kay Mendoza. Kamakailan lang din, pinasuspinde ni Mendoza ang lahat ng field audits, kabilang ang pag-issue ng LOAs at MOs. Before the LOA is issued, it has to be cleared first by the national office. Okay, meaning kung meron pong LOA na may issue, na meron pong fraud o meron pong corruption, you are taking this on and you will be responsible for that process. Yes, Mr. Chair. Ito ang unang pagsalang ng Blue Ribbon sa issue sa BIR at masusundan pa raw ito sa 2026. Kasunod yan ang mahabang investigasyon nila sa flood control scandal nitong mga nakaraang buwan. Tumalon man ang Senate Blue Ribbon Committee mula flood control probe pa BIR investigation. Nakatakda naman itong mag-release ng partial committee report tungkol sa flood control scandal sa mga susunod na araw. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel.
Dapat ikanta ni Sara Diskaya ang lahat ng kanyang nalalaman sa flood control scandal. Dapat din daw niyang isauli ang umano'y pondong ninakaw kung gusto pa niyang matanggap sa Witness Protection Program. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. I'm not saying it's too late. It's just that they're very late already. No? Tagal na nilang sinasabi na pupunta sila, babalik sila, pinayuhan na sila na makipagkita, and they have not done so. So, like I said, we will not be chasing after them. We will not be, di namin sila liligawan. Matapos voluntaryong sumuko ang asawa ni Curly Diskaya na si Sara Diskaya sa NBI, ito ang naging pahayag ng Department of Justice sa tanong kung bakit tila naputol ang ugnayan ng ahensya. Sa tinaguriang flood control royalty, partikular sa aplikasyon nila sa Witness Protection Program. They thought it was an ex-deal whereby they gave a statement and immediately thereafter, the department is obliged to give a memorandum of agreement. That is a wrong interpretation. And yung sinasabi nila na magsasabi ng kabuuan or ng they will tell all, that is something which they promised but they never did comply with. Sa ngayon, mga pangalan pa lamang daw ang naiaambag ng mga Diskaya sa mga investigasyon ng pamahalaan. Ayon sa DOJ, madaling magbigay ng pangalan at posibleng hindi ito sasapat para agad din silang makonsidera bilang state witnesses. Una nang nasabi ng legal counsel na mag-asawang Diskaya na nahihirapan silang ituloy ang kanilang aplikasyon sa WPP dahil nire-require daw silang magsauli kaagad ng mga umunoy nakaw na pera. Sagot ng DOJ, huwag gamiting issue ang restitution. Parang napakaswerte naman yata nun. Tatanggapin mo na siya sa programa at hahayaan pa natin niyang gastusin ang kung anumang pera na nakuha nila. I think it is only right that the people get back whatever they can from those who are responsible in committing the crimes. Hintayin ang warrant o voluntaryong sumuko. Yan daw ang dalawang option si Sara Diskaya. Ngayong may mga naisumite ng kaso sa korte laban sa kanya. At ayon kay Fadolyon, wala naman daw masama sa maagang pagsuko nito. Sa parte ng ahensya, sakaling lumapit ulit ang kampo ng mga Diskaya upang makipagtulungan sa pamahalaan, bukas pa rin daw ang DOJ. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Obligado nang dumalo sa flood control hearing si dating DPWH Undersecretary Catelina Cabral matapos ipasabina ng ICI. Isa si Cabral sa mga idiniin ng kapwa USEC na si Roberto Bernardo na kasabwat umano ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang kanila raw agenda, magbawas, magdagdag at maglagay ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I believe on December, ito na medyo napaaga na lang yung announcement, pero wala pang confirmation. We plan to invite former USEC Cabral. When? 15, sir? Yan na yung possible last. And we are hoping that she appears. Why? Why, sir? I cannot divulge that, but there are information that the Commission would want to get from her. Sa Lunes din, ang huling duty ni outgoing ICI Commissioner Babe Singson. Sa kabila ng pag-alis ni Singson, tiniyak ng komisyon na tuloy lang ang mga investigasyon para maihabol ang ilan pang case referral sa ombudsman bago matapos ang taon. Dahil may arrest warrant na si resigned Congressman Zaldico, ang pagre-request ng Interpol Red Notice ang magiging susunod na hakbang ng gobyerno. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadolyon, ang Philippine Center for Transnational Crime o PCTC ang toka rito. Umaasa ang Justice Department na tatanggapin ng Interpol ang hiling para maibalik na sa Pilipinas at mapanagot ang dating mambabatas. The court will consider mitigating circumstances. Among them, for example, would be voluntary surrender, plea of guilt. No, that's something that will lessen the penalty. Usually, by degrees, di ba? 1 degree. Depende sa sentence. Naharap si Ko at ilang opisyal ng DPWH at SunWest sa kasong graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project
sa Oriental Mindoro. Nakikipag-ugnayan na ang DILG sa Portugal kaugnay sa umano'y Portuguese passport ni Zaldico. Ayon sa DILG, kahit limitado na ang galaw ni Ko dahil kanselado na ang kanyang Philippine passport, posibleng maging komplikado ang sitwasyon kung totoong mayroong foreign passport ang dating kongresista. Isa si Ko sa central figure ng malawakang flood control corruption scandal. Bukod kay Zaldico, binabantayan din ng DILG si Senador Bato de la Rosa. At sa loob daw ng 3 linggo, na-monitor siya sa 6 na lugar. Nagpapalipat-lipat daw ng lugar si de la Rosa gamit ang iba't ibang sasakyan sa tulong umano ng mga kaibigan. Kahapon, spotted ang senador sa Facebook post ng kanyang asawang si Nancy na binisita niya umano. Una nang sinabi ng kanyang legal counsel na si Israelito Torreon na nasa bansa pa si De La Rosa, ang PNP chief noong inilunsad ang madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Missing in action ang senador mula noong Nobyembre sa harap ng balita na may ICC warrant na laban sa kanya. Exclusive, magkapatid na kongresistang sina Eric at Edvic Yap may mga transaksyon umano sa mga diskaya. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light to moderate naman ang kabilang lane. Fugitives from justice sina resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico at 3 opisyal ng SunWest Incorporated. Ito ay matapos maglabas ang Sandigan Bayan 5th Division ng resolusyon ngayong araw kung saan iniutos na rin ito ang pagsuko ng mga akusado. Ayon sa Korte Suprema, ang isang fugitive from justice ay isang individual na nagtatago para maiwasan ang prosekusyon o parusa. Kaya para sa Sandigan Bayan, malinaw na pasok dito si Ko. It runs in the blood. Sentro ngayon ng kontrobersya ang magkapatid na kongresista na sina Eric at Edvic Yap. Sa patuloy na pagkalkal ng Bilyonaryo News Channel sa usapin ng flood control scandal, nadiskubre naming lumobo ang kanilang kontrata ng kanilang kumpanya nang maupo sila sa kamera. Bukod dyan, mayroon din silang transaksyon sa mag-asawang diskaya. Yan ang exclusive Agenda Report ni Joash Malimban. Kamakailan lang, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na frozen na ang assets ng magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Representative Edvic Yap. Pati na rin ang mga kumpanyang konektado sa kanila na Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Kaugnayan ng pagkakasangkot nila sa DPWH corruption schemes at flood control scandal. Ayon kay PBBM, frozen ang nasa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets, base sa rekomendasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, 7 air assets ang nakapangalan sa Skyyard, isa naman ang nakapangalan kay Congressman Edvic Yap. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Pero sino nga ba ang mga Yap at paano sila nasabit sa tinaguriang pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas? Isang neophyte congressman ng ACT-CIS Party List, si Representative Eric Yap, nang maupo siya bilang House Committee on Appropriations Chairperson noong 2020.
Siya ang kauna-unahang baguhang mambabatas at party list representative na namuno ng isa sa mga pinakamakapangyarihan at kontrobersyal na komite sa Kamara. Hindi na rin bago ang kontrobersya kay Yap dahil una na rin siyang nasangkot sa mga alegasyon ng bid rigging sa mga panahon ng kanyang chairmanship. Ang kapatid niya namang si Congressman Edvic Yap umupo bilang kinatawan ng ACT-CIS mula 2022. Unang nadawit sa flood control probe ang pangalan ni Congressman Eric Yap nang lumutang ang Senate witness na si Orly Gutesa. Aniya, nag-deliver umano si Yap ng 46 suitcases na naglalaman ng 48 million pesos each o katumbas ng 2.2 billion pesos sa bahay ni Zaldico sa Valle Verde noong December 2024. Pinabulaanan ni Yap ang mga akusasyon na tumanggap siya ng kickbacks at may kinalaman siya sa nangyaring flood control scandal. Wala na rin daw siyang kaugnayan sa construction firm na Silver Wolves, ang kontraktor na nahaharap ngayon sa mga maanumalyang flood control projects sa La Union. Dahil ayon sa kongresista, nag-divest na siya rito. Taliwas ito sa resulta ng investigasyon ng AMLAC. Ayon sa mga dokumentong nakuha namin, 2022 nagsimulang magkaroon ng transactions ang Silver Wolves sa DPWH. Sa kaparehong taon, nagsimulang lumobo ang financial transactions ng kumpanya na aabot sa 16.6 billion pesos hanggang 2025. 3.1 billion pesos dito galing sa pondo ng flood control contracts na nasungkit ng kumpanya. Sa pagsusuri ng AMLAC, sourced from DPWH ang lahat ng cash inflows na ito. Taliwas sa sinasabi ni Congressman Yap na wala na siyang financial interest sa Silver Wolves, nadiskubre ng AMLAC na aabot sa 6.1 billion pesos ang fund transfers na naitala mula sa Silver Wolves patungo sa personal accounts ng magkapatid na Eric at Edvic, pati na rin sa isang Mark Anthony Ching na business partner daw ng mga Yap. Bukod sa tatlo, may fund transfers din sa pagitan ng Silver Wolves at ni Kevin Samidan mula 2021 hanggang 2025 at ng Unimax Steel Structure mula 2022 hanggang 2025. Si Kevin Samidan ang may-ari ng Unimax at ang anak ni Marjorie Samidan na nagmamay-ari ng MG Samidan, ang construction firm na napasama sa topmost favored DPWH contractors na inilahad ni PBBM kahit na nasa 250,000 pesos lang ang paid-up capital nito. Bukod pa rito, nadiskubre rin ng AMLAC na tila may ilang kontrobersyal na contractors na nagsisend ng pera sa bank accounts ni Congressman Edvic Yap mula 2022. Kabilang na riyan ang St. Timothy Construction ng tinaguriang flood control royalty na Sara at Curly Discaya. Sa kabuuan, aabot daw sa 161 ang bilang ng direct transactions ni Congressman Edvic sa mga kontraktor. Aabot ang perang inilipat sa kanya sa mahigit 4.7 billion pesos. Ayon sa findings ng AMLAC, may sapat umanong basihan para sabihing ang mga DPWH funds na inilipat sa Silver Wolves ay napunta rin sa magkapatid na Yap at mga negosyong kontrolado ng Yap family. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga Yap pero hindi pa sila tumugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Posibleng sa Senado na magpapasko ang ilang dawit sa flood control scandal matapos ma-cite in contempt sa mga nagdaang hearing. Ang Blue Ribbon Probe naman, ipagpapaliban muna hanggang sa susunod na taon habang may nakabimbing mga kaso sa korte. Yan ang agenda report ni Hannah T. Hanggat walang warrant, mananatili sa Senate custody ang ilan sa mga sangkot sa flood control scandal kahit magpapasko. Pag wala, dito pa sila hanggat hindi tapos yung ribbon na hearing. Hanggang bago taon year, sir? Hanggang June of 2020. Nakadetain ngayon sa Senado sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, mga bata niyang sina Bryce Hernandez at JP Mendoza at ang tinaguriang flood control king na si Curly Discaya matapos i-contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Bagamat nirekomenda na ang pagsasampa ng kaso sa kanila at patuloy ang case build-up ng gobyerno, wala pang official warrant laban sa 4 na flood control figures. Wala pa naman daw hiling ang 4 na makalabas ng Senate premises. We'll cross the bridge when we get there. But right now, wala. Walang pakiusap na right now, wala ko na natatanggap na request or no. Yung dating request is yung umuwi para kumuha ng mga dokumento gusto nila isurrender. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson, mukhang next year na itutuloy ang Blue Ribbon Probe.
But I think by and large, we have contributed a lot to the efforts as a government to get to the bottom of at least in some areas. Covered na raw ngayon ng sub judice rule ang investigasyon sa flood control dahil may ilan nang nakabimbing kaso sa korte. Maglalabas ng partial committee report ang Blue Ribbon tungkol sa kanilang mga naging pagdinig. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Hindi tinantanan ng NBI ang property ni resigned Congressman Saldico sa BGC. Kasunod ng inspection order, search warrant naman ang dala ng mga operatiba. Yan ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa BGC sa Taguig. Andrea, kumusta naman yung operasyon ng NBI? Corina, higit isang linggo matapos nga na simulang ipatupad ang inspection order, search warrant naman ang ngayon bitbit ng NBI Organized Transnational Crime Division sa kanilang pagpasok sa pagmamayaring property ni resigned Congressman Saldico sa isang condo building dito sa BGC sa Taguig. Ito pa rin yung 600 square meter property na nasa sworn statement ng Senate whistleblower na si Orly Guteza kung saan umano siya nag-report for duty ng maging security consultant ng dating mambabatas. December 2 nang una itong pasukin ng OTCD kasama ang NBI Public Corruption Division at Philippine Competition Commission para naman ikasang isang inspection order. Pasado alas 3 kaninang hapon nang dumating ang mga operatiba sa lugar at kami naman at kasama ang iba pang media ay hinarang at hindi na pinapasok. Pinatapos muna nila ang inspection order bago nila ikinasa ang search. Hindi kagaya ng inspection order na premise sa posibleng paglabag nito sa Philippine Competition Act o yung posibleng pag-bid rigging. Ang search warrant na ito ay inisyu ng Taguig Regional Trial Court at base naman sa posibleng violation nito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinabi ni Attorney Palmer Malyari, tagapagsalita ng NBI, may confiscation powers na ang mga operatiba ngayon. Maaari na rin daw nilang buksan ang mga vault at hindi na lang din mga dokumento ang maaari nilang kukuskahin, kundi pati raw cash na posibleng ebidensya sa nasabing krimen. Sa mga oras na ito, nasa loob pa rin ng property nito ang mga operatiba ng NBI habang kami ay patuloy namang nakaantabay sa development ng kasalukuyang operasyon. Corina. Mayroon ka bang nalalaman, Andrea, na kapag ikaw ay pugante na, opisyal ng pugante, pwede bang buksan ang iyong mga bank account? Yan na hindi natin masasagot sa ngayon, Corina, pero sa operasyon na to, andito yung mga abogado ni resigned Congressman ko at alam nila na nabigyan sila ng kopya ng search warrant at ngayon nga ay present din sila habang ginagawa yung operasyon. Corina. Okay, maraming salamat si Andrea Salve, nag-uulap ng live mula sa BGC sa Taguig. Ilang araw matapos ilatag na priority ng Pangulo ang Anti-Political Dynasty Bill, naghain ng sariling bersyon si House Speaker Bogie D. at Presidential son Sandro Marcos. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Panahon na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Kaya't samahan po ninyo kung isulong natin ng isang panukalang batas na magbibigay ng malinaw at makaturungang definasyon ng political dynasty. Isang definasyon na tapat ng diwa sa ating saligang batas na nakatuon sa pagpapalakas ng ating demokrasya. Isang buwan matapos ang pahayag na ito ni House Speaker Bogie D., formal na niyang naihain ang kanyang sariling bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Inihain ni D. ang House Bill No. 6711 kasama si House Majority Leader Sandro Marcos. Sumalang na ito sa first reading sa plenary session ng Kamara kagabi at na-refer na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Sa ilalim ng House Bill 6771, pinagbabawal na ang sabay-sabay na pag-upo sa posisyon na magkakamag-anak hanggang sa 4th civil degree of affinity or consanguinity. Ibig sabihin, hindi na pwedeng humawak ng posisyon ang mag-ama o ina, magkapatid, mag-asawa o magpinsan ng magkakasabay. Inilarawan din ito ang political dynasty relationship bilang existing familial relationship with an incumbent elective public official, whether legitimate or illegitimate, of full or half-blood. Pero kapansin-pansin na mga nagsusulong nito, kabilang din sa ilan sa pinakamalalaking political dynasty sa bansa.
Si Congressman Marcos, anak ni Pangulong Bongbong Marcos at pamangkin ni Senator Amy Marcos. Si House Speaker din naman, miyembro ng political clan sa Isabela at ayon mismo sa kanyang SALN, mayroon siyang 16 na kapamilya na nagtatrabaho sa gobyerno. Gayunpaman, tiwala ang iilang kongresista na maipapasa ito. Normally kasi nagkakaroon ng medyo debate kung ang minority ay hindi sang-ayon sa pinupush ng mayorya. In this case, pareho ang nagpupush, ang minorya at saka ang majority at saka minority. So in terms of having it pass the hurdles, legislative mills of these two legislation is concerned, I don't see any reason na magkakaroon ng problema. So this time around, we have to have faith in the people. Sisingilin tayo ng taong bayan kapag hindi natin ito ginawa. Asahan natin na pagdating ng 2028, yung mga hindi susuporta, yung mga harang dito sa anti-political dynasty legislation, sisingilin talaga ng bonggang-bongga ng taong bayan. Pero pagdidiin ni Sendanya, kinakailangan pa rin is-certify as urgent ni PBBM ang anti-political dynasty bill kung talagang seryoso ito sa pagpapapasa nito. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Suportado ni Senator Lito Lapid ang anti-political dynasty bill. Handa rin daw siyang kusang pababain ang mga kaanak sa gobyerno kung ganito rin ang gagawin ng iba pang political clans. Sabi ni Lapid, panahon na para bigyan ng pagkakataon ng iba na mamuno sa bansa. Pagbubukas din daw ito ng pinto sa mga batang leader na may kakayahan na natatalo sa eleksyon dahil wala silang pondo o political machinery. Pero aminado ang senador na hindi magiging madali ang pagpasa sa panukala. Itinanggi naman ni Lapid na suportado niya ang panukala dahil lang sa huling termino na siya sa Senado. Sa ngayon, 2 anak niya ang nasa gobyerno habang ang kapatid niya na si Remberto Ray Lapid ay nagsilbi rin bilang Vice Mayor at konsehal ng Porac, Pampanga. Lalo pang naramdaman ang holiday spirit sa pailaw ng MRT3. Pero bukod dyan, may pamasko rin silang libreng sakay mula Linggo hanggang sa araw mismo ng Pasko. Paano nga ba ito ma-avail? Alamin sa Agenda Report ni Just Ignacio. Mas maliwanag na ang daraanan ng mga pasaherong paakyat at pababa ng MRT3. Magmula North Avenue Station sa Quezon City hanggang Taft Avenue sa Pasay City, pinailawan na ng Department of Transportation ang ilalim ng 13 istasyon ng MRT3 nitong Miyerkules ng gabi. Hindi pa po ito nangyayari sa kasaysayan ng MRT3. Never before had this been done. I'm quite sure of it. Sa mga iba, maaari ito ay simpleng proyekto. Isang simple project. Pero kadalasan po, mga ganitong simpleng proyekto, ito po ay mas lalong nagbibigay ng makabuluhang epekto sa ating mamamayan. Ayon kay Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez, ang pagpapailaw ng mga istasyon ay hindi lang aesthetics at tulad nga raw ng sinabi ni Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. We always in support to whatever undertaking, especially for peace and order and even public safety. Bunsod ng pagpapailaw, maliwanag na rin ang mga kalsada na dinaraanan ng MRT3 para sa mga bumabaybay dito. Ayon sa ahensya, hindi lang ito ngayong Kapaskuhan, kundi ito'y pangmatagalan na. Bukod pa riyan, 12 Days of Christmas din ang inihandog ng kagawaran para sa mga pasahero ng tren. Ano po ang 12 Days of Christmas? Simula po sa December 14 hanggang December 25, meron pong specific sector ang ating komunidad na bibigyan natin ng libreng sakay sa MRT3, LRT1, and LRT2. Kailan at sino-sino ba ang makakapag-avail ng libreng sakay simula ngayong December 14? Sa December 14, libre ang sakay para sa senior citizens. December 15, ang mga estudyante.
December 16, ang mga OFW at ang kanilang pamilya. December 17, teachers at healthcare workers. December 18, mga PWD at male passengers. December 19, mga government employee. December 20 naman para sa mga babae. December 21, para sa mga pamilya. December 22, para sa solo parents at ang LGBTQIA community. December 23, para sa private sector at household employees. December 24, para sa uniformed personnel, veterans at ang kanilang pamilya. At pagsapit naman ng Kapaskuhan o December 25, libre ang sakay para sa lahat. Ganito po, the basic rule, since ito po ay pamaskong handog, no? Sinabihan ko na po ang ating kasamahan sa LRT1, LRT2, and MRT3 na you don't have to be very strict. For example, sabihin natin lahat ng male passengers, libre. Kailangan mo pa ba ng IT dyan? Sabi rin ng DOTR, libre ang sakay para sa buong araw. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Bukod sa pagpapailaw ng ilalim ng MRT3 stations at 12 days of Christmas na libreng sakay ng DOTR, patatakbuhin na rin nila ang ilang Dalian trains. Kasunod daw yan ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat ito raw ay isa lang simpleng proyekto, umaasa ang ahensya na makakapagbigay ngiti ito sa mga pasahero. Kaya nga po sa araw ng Pasko, makakaasa po kayo na makakasakay na po kayo ng 3 bagon ng Dalian trains natin. US President Donald Trump inilunsad na ang kanyang $1 million gold card visa. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman ang kabilang lane. Nagsisisihan pa rin ng Thailand at Cambodia kung sino ang pasimuno sa panibagong bakbakan sa kanilang border. Umakyat na sa 15 ang death toll, kabilang ang ilang sundalo ng Thailand at mga sibilyan sa Cambodia. Higit kalahating milyon na ang nagsilika sa dalawang bansa, habang patuloy ang palitan ng putok at rocket launch ng magkabilang panig. Nakatakdang tawagan ni US President Donald Trump ang Thailand at Cambodia ngayong Huwebes. They've been fighting for a long time. They've been fighting for a very long time, many decades. But I got along great with both. I think I can get them to stop fighting. Who else can do that? Think of it. Ikinalungkot naman ni Pope Leo ang nangyaring sigalot sa pagitan ng Thailand at Cambodia. There have been victims, including civilians, and thousands of people have been forced to leave their homes. I express my closeness and prayer to these dear populations, and I ask the parties to cease fire immediately and resume dialogue. Sa gitna ng immigration crackdown, tumatanggap na ang White House ng mga application para sa $1 million gold card visa ni US President Donald Trump. Isa itong direct path sa US citizenship para sa qualified at vetted immigrants ayon kay Trump. Ilan pang hakbang ng US government sa paghihigpit nito sa imigrasyon ang pagtataas ng bayarin sa work visas at pagde-deport ng illegal aliens.
Sa ikalimang sunod na meeting, nagpatupad muli ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 basis point rate cut. Dahil dito ay nasa pinakamababang antas na ang interest rates sa loob ng 3 taon. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona, papalapit na sa dulo ang kasalukuyang easing cycle at maaaring limitado na ang susunod na mga rate cut. Umabot na sa kabuang 200 basis points ang ibinaba ng BSP mula noong Agosto 2024. Ayon din sa BSP, patuloy na ramdam ang epekto ng flood control scandal sa ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit bumaba sa 4% ang GDP growth ng bansa noong third quarter. Pinangunahan ng Asian Development Bank ang pagdiriwang ng International Anti-Corruption Day ngayong araw. Ayon kay ADB President Masato Kanda, salot ang mga nagnanakaw ng pera na dapat sanay para sa mga Pilipino. Hindi rin uusad ang bansa kung hindi tapat ang paggamit sa pondo ng bayan. Tiniyak naman ng ADB na patuloy nilang isinusulong ang anti-corruption drive sa rehiyon. Such integrity, our work is fragile and short-lived. Corruption knows no borders. It is a global challenge that undermines confidence in institutions and slow progress. But for Asia and the Pacific, the stakes are higher. We are running out of time to lift the people out of poverty. We can't afford waste. Tila hindi natinag ang property sector ng mga pasabog sa politika. Pero may mga nakikita pa rin itong epekto sa ilang kadikit na sektor, tulad ng residential property at turismo. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Lumaki ang demand para sa office spaces ngayong 2025. Ayon sa year-end report ng Lichu Property Consultants, umabot ng mahigit 1.22 million square meters ang nakuhang office space ngayong taon. Halos kalahati rito galing sa IT BPM industry. Patunay raw ito ng muling pagsigla ng industriya sa kabila ng nararanasang mga issue sa property sector tulad ng POGO ban ni PBBM na nakaapekto sa office demand. This is not a small number. It still makes the Philippines one of the largest in terms of volume. It's a 10% increase year on year compared to 2024. So overall, we've seen growth continue on, not just this year, but even in the past 6 years. Pero ang bagong mga launch at demand para sa mga kondo, bumaba. Umabot ng 3% ang pagbaba ng nabebentang unit. 60% naman ang ibinaba sa mga bagong launch na unit. Ayon sa Lichu, dahil ito sa pagbaba ng mga bumibili ng kondo, habang sa secondary market naman ang benta sa ngayon ng mga developer. Luxury, upscale at upper middle income condos naman ang nagdala sa merkado ngayong 2025. At ayon sa Lichu, tila hindi ito natinag ng mga nangyayaring ingay sa politika gaya ng flood control scandal. I think even if you look at the residential spectrum, many of the developers now are there actually pivoting. They're from many of the developers that are known for non-high-end products are now starting to juice more of that in the market. And in the past few years, that's where really the amount of growth we've seen. Sa usapang bilihan ng lupa naman, patok ngayong taon ng mga emerging urban center sa labas ng Metro Manila. Sa Cavite at Laguna, tumataas na ang halaga ng lupa per square meter dahil sa pagpapagawa ng ilang residential township na accessible sa mga malalaking infrastructure project, gaya ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX at ng SLEX TR4. Gayon din ang ginagawang LRT1 Cavite Extension at ang Cavite-Batangas Expressway. Sa kabila naman ng mga bagyo at bahang tumama sa Bulacan at Pampanga, nakikita itong prime investment corridor. Lalo't malapit ang dalawang probinsya sa Clark International Airport at ang New Manila International Airport Project ng San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang. At dahil nga sa sunod-sunod na mga pagbaha, lindol at maging sa exposés ng substandard flood control projects, mas nagiging conscious na raw ang developers at office leasers sa epekto ng mga ito sa kanilang mga operasyon at construction. And I think that is a reflection also not just of what the current flood control projects are, but really what the market is looking for is more sustainable products. Inaasahan naman ng Lichu na lalakas ang sektor ng turismo sa 2026
Lalo't lampas 12,000 na bagong hotel room ang magbubuka sa susunod na taon. Pero kailangan daw tugunan agad ng pamahalaan ng accessibility issues para mas maging seamless ang paglalakbay sa pagitan ng major tourist hub sa bansa. We can't operate a tourism industry with that is seeking intra-Asia travel on the basis that you need to travel 9 to 10 hours to get anywhere in this country. And so that's something that we need to solve over the next 3 to 5 years to really open that industry up. Sa kabila nito, nakikitang mga pampalakas sa tourism industry ng bansa ang bagong international flight routes ng Philippine Airlines at Cebu Pacific, upgrade sa Iloilo at Davao airports, ang pagpapalaki sa tourism promotion budget ng bansa sa 1 billion pesos sa 2026 at ang meetings, incentives, conventions and exhibitions o MICE Tourism at paglaki ng hotel supply ng bansa lalo't sa Pilipinas gagawin ang ASEAN Summit sa susunod na taon. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Claudine Barreto, ipinagdiwang ang pagbasura sa reklamo laban sa kapatid na si Gretchen kaugnay ng missing Sabongeros case. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA White Plains, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound at southbound lanes. At kumuha tayo ng update sa lagay ng panahon. Nasa linya ng telepono, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Lori, go ahead. Yes po, good evening ma'am at sa lahat na ating mga tagapakinig. Ngayon nga po, magiging maulan pa rin ang papawirin at ang magiging sitwasyon ng panahon sa Bicol Region, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Epekto pa rin ho yan ng shear line. Ito yung salubungan ng hangin na northeast at ng easterlies. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan doon dahil nariyan pa rin ho ang mga posibilidad ng pagbaha, mga flash floods dahil nga po sa mga pag-ulan. Ito naman, dito naman sa Cordillera Administrative Region, sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora, magiging maulan din ang panahon dahil sa amihan. Sa Ilocos Region at Batanes, posible rin ng mga isolated light rains dahil din po sa northeast monsoon. Habang dito sa Metro Manila, titirang bahagi pa ng ating bansa, mga localized thunderstorms naman ang pwede pong magdulot ng mga pag-ulan katulad na lamang po lang nararanasan natin over the past few hours at sa ngayon. At ito nga pong mga localized thunderstorms na ito, pwede po ito tumagal from 5 minutes to 1 hour yung kasagsagan ng kanyang downpour and then titigil, and possible over the next few hours ay posible ulit magkaroon another thunderstorm. Wala po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng PAR. Wala rin tayong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Lori, kamusta naman ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend dito sa Metro Manila? For the weekend, we will still experience parang mga localized thunderstorms pa rin ho, especially dahil affected tayo ng pwedeng affected po in a way parang mahaapektuhan ng shear line ng ilang bahagi ng Kamaynilaan kasama ng Quezon at Rizal provinces. So, mag-ready na lang din ho at kung saan man ang ating lakad dahil siyempre weekend at baka may mga kailangan puntahan ay huwag mo kalimutan magdala ng mga payong. Okay, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping na ayon sa kanyang abogado ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my President.
Nabatay sa kanyang sinumpaang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Nagtapos din siya ng Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Siya rin ang itinuturong leader umano ng Kidnap for Ransom Group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng mga biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Palad ay ang land grabbing issue laban noon kay dating presidential spokesperson Roque sa Bataan na inakyat niya ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ang sabi nga niya sa amin ay may nakita pa siya mga Chinese paramilitary people doon sa loob ng lote na yon. So, dinimanda niya sa ombudsman, doon na nagsimula problema niya. And nung magkaroon ng problema between Madriaga and Roque at humingi siya ng tulong daw kay DP Sara at ang sabi sa kanya hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque kasi para mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Sabi ni Attorney Palad, isusumiti nila sa ombudsman ang affidavit ni Madriaga. Wala pang pahayag ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na nabigyan na natin ng kopya ng affidavit kahapon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Planong imbestigahan muli ng DOJ ang kaso ng missing sabungeros. Isasagawa raw ito para tiyakin ang ebidensya na magiging basihan ng prosecution. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Posibleng magsasagawa muli ng preliminary investigation sa mga kasong kaugnay ng missing sabungeros na kasalukuyang tumatakbo sa Manila Regional Trial Court 185. Matapos yan ang i-indict ng Department of Justice si bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang at 24 pang individual sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Pwede pa siyang masama doon. Kaya lang, kailangan magkaroon muna ng preliminary investigation at malaman kung talagang merong ebidensya patungkol sa kanya na magiging basihan para siya ay isama doon sa kaso niya. Paliwanag ng DOJ, naging basihan ang pagsasagawa ng PI ang mga naging testimonya ni whistleblower Julie Dondon Patidongan na noon na isumite ang kaso ay hindi pa available. Si Patidongan ng umano'y long-time aide ni Ang na nagturo sa kanya bilang mastermind sa pagdukot at pagpaslang umano sa mga sabungero na 2021 pa raw nagsimula. Kabilang umano rito ang mga dinukot na sabungero sa Manila Arena. Sa huling desisyon ng DOJ sa ibang kaso ng missing sabungero, na-admit bilang state witness si Patidongan kasama ang kapatid nitong si Ella Kim Patidongan. When you are discharged as a state witness under the WPSB, you are dropped in the information, which means to say you have no criminal liability.
Okay? You have no criminal liability because you're no longer charged and you will no longer be prosecuted. Ayon kay Fadolion, sa ngayon, tinatapos lang daw nila ang indictment at filing of new cases laban kay Ang sa mga korte ng Lipa City, Batangas, Santa Cruz at San Pablo, Laguna. At saka mag-proceed sa investigasyon ng ahensya sa Manila Arena cases. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Mabilis ang pag-arangkada ng Chinese car brand na Jetour sa Pilipinas. At ngayong taon, mas pinatitibay pa nito ang kanilang market presence sa pagdating ng kanilang plug-in hybrid electric vehicles. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. 3 taon pa lang simula nang dumating ang Jetour sa Pilipinas. At ngayon, isa na ito sa mga leading Chinese car brands sa bansa. Nasa ilalim ito ng United Asia Automotive Group ni Bilyonaryo Romel Sitin. Ngayong 2025, naglunsad ito ng 3 plug-in hybrid SUVs with the T1 Lightning IDM as the latest to arrive. Dagdag ang mga ito sa existing na Jetour Ice Cream na isang battery electric vehicle at mga unit na may internal combustion engine. Ayon sa Jetour Auto Philippines, SUVs occupy about 32% of the total car industry volume. At betting big ito sa pinakabago nilang PHEV. Monthly, the price category of about 2.5 million SUV is about 400 units a month. But with our T1, priced at about 1.7 million, occupies about 2,000 vehicles a month for that segment of SUV in our local market. Dagdag pa nila, ang unang tanong ng walk-in clients sa kanilang mga dealership ay kung hybrid ba ang kanilang mga sasakyan. Isang patunay sa changing customer preferences. Kaya naman gumagawa rin ito ng paraan para suportahan ang industriya pagdating sa mga charging infrastructure. Jetour Auto Philippines is also partnering and doing collaborations with malls and other facilities that we can put charging stations to help our clients find their charging stations. Not only for Jetour, for all these electrified vehicles, they can charge on our charging station. Sa isang 2-day media drive, nasubukan ng power, efficiency, comfort at convenience ng T1 Lightning IDM. Mula Maynila hanggang Subic, Zambales, nagkaroon ng bawat isa ng me time kasama ang pinakabagong Jetour Auto. At hindi riyan natatapos dahil inaasahang dadalhin din sa Philippine market ang iba pang model unit ng T at G series ng Jetour. Habang lumalaki ang interes ng mga Pinoy sa electrified cars, mas lalong nagiging kumpiyansa ang Jetour Auto Philippines that they will finish the year strong, especially with interest growing around their plug-in hybrid models. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Sinelebrate ni Claudine Barreto ang pag-dismiss ng complaint filed against her sister Gretchen kaugnay ng missing Sabongeros case. On Facebook, Claudine says the truth is out and God is on their side always. Dagdag niya, justice will prevail, #ProudSister. Gretchen was earlier tagged as suspect in the disappearance of dozens of cockfight enthusiasts. But the DOJ recently cleared her, saying speculative and uncorroborated ang evidence against the so-called Pitmaster Alpha Group, which she was alleged to be a part of. Meghan Markle finally gets in touch with her estranged father na hospitalized in Cebu. Ayon sa spokesperson ng Duchess of Sussex, nakarating na kay Thomas Markle ang letter ni Meghan with the support of reliable and trusted contacts. The spokesperson says naging exceedingly difficult for the Duchess to contact her father privately over the past several days. Sinisi nito ang isang Daily Mail reporter na nasa bedside umano ni Thomas, broadcasting each transaction. This breaches clear ethical boundaries according to the spokesperson. The 81-year-old father was rushed to a hospital last week for a leg surgery. After a decade, Beyoncé is finally returning to fashion's biggest night with a very special role pa.
Co-chair si Queen Bee sa 2026 Met Gala alongside Venus Williams, Nicole Kidman, and of course, Anna Wintour. In-announce din ng Metropolitan Museum of Art ang host committee led by YSL designer Anthony Vaccarello and Zoe Kravitz. Nasa committee rin sina Sabrina Carpenter at Doja Cat. Hindi pa officially ni-reveal ang dress code but the show will celebrate the costume art exhibition sa May 10 which will seek to explore the dressed body in artworks across centuries. The 2026 Met Gala takes place on May 4th. Konting tiis na lang Swifties dahil ang much-awaited docuseries ni Taylor Swift is almost here. But before that, the Grammy-winning superstar hosted an intimate screening in New York. Present ang kanyang family, band members, dancers, and backup singers. May 6 episodes ang The End of an Era, which chronicles Taylor's record-breaking Eras tour. 2 episodes will debut on Disney Plus each week starting December 12, a day before Taylor turns 36. Maggie Wilson opens up about her struggles through a powerful new book. Susunod yan sa Agenda. Ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound at northbound lanes. 2 araw matapos buksan ang kampanya para sa 33rd Southeast Asian Games, tuloy sa pag-arangkada ang Philippine team. Ang update sa agenda report ni Sheila Salaysay. Live mula sa Bangkok, Thailand. Sheila, nakailang medalya na ba tayo? Hi Pinky, nandito ako ngayon sa Walmart Stadium. Kasalukuyang ginaganap ang laban ng Alas Pilipinas Women's laban sa host country, Thailand. Kasing init ng match ang patuloy na umaapoy na medal haul ng Team Philippines sa 33rd Southeast Asian Games dahil as of the moment, 3 gold na ang nahakot ng bansa. Pumasok ang gold column si Angeli Bulaong na pinatunayang walang makakahadlang sa kanya sa Women's Modern MMA 60 kg. Sumabay din ang solid performance ni Kim Custodio na kinuha ang gold sa Jiu-Jitsu Women's 48 kg ni Waza laban sa kanyang Thai counterpart na si Sugun Nutshaya. Sobrang saya ko. Grabe yung support ng mga Pilipino dito. Sobrang na-overwhelm ako. And then sobrang happy din ako. Sobrang nakakatuwa kasi first time kong mag-move up ng weight division. Sobrang sabi ko nga sa'yo, hindi ako nag-expect manalo. Kasi sobrang gagaling talaga dito sa weight division na to. Pero sa awa ng Diyos, tsaka sa work hard din siguro namin ng mga teammates ko tsaka ng coaches ko, nagbunga na din. Si Dean Rojas naman ang nagpasabog ng isa pang ginto sa men's 85 kg ni Waza at dinomina ang Singaporean counterpart na si Lee Akus Ho Yu. This feels like a repeat of 2019. I went through a lot this year. You know, I got injured in Japan like almost 3 weeks ago, so thought I wasn't going to compete. Grateful to be here, grateful to just, soak in the moment, represent the country, and get into the goal for the Philippines. And obviously, I wouldn't have done this without the people behind me, my girlfriend, my friends, people I train with, and just grateful to be here. Sa gymnastics, idineklarang gold medal sa vault si Aliyah Finnegan matapos ang naganap na recomputation. Dagdag pilak para sa women's vault si Hailey Garcia sa uneven bars. Sa taekwondo, nakita ang husay ni Clarence Zarza. Silver finish sa under 46 kg matapos ang matinding laban versus Thailand's Pacharakan Pulkert. At sa Jiu-Jitsu, si Iman Baluyo ay nag-uwi ng pilak sa men's 69 kg ni Waza.
buhos din ang bronze ng Pilipinas. Sa Jiu-Jitsu, si Mark Alexander Lim, men's 69 kg Iwaza via repechage. Si Vito Losuriaga, men's 85 kg via repechage. Bronze din ang men's team kata, si Jeremy Norpe, Felix Calipusan Jr. at Jodan Makalipay. Sa women's Niwaza 57 kg, nagdala ng bronze si Kayla Napoles. Sa MMA, nag-ambag ng tanso sina Gina Araos, Jean-Claude Saclag at Denzel Alipio. May bronze din sa men's Kyorugi, sina Vito Luis Dosuriaga at Kurt Barbosa. Sa Jiu-Jitsu, dagdag pa ang bronze sila Marian Mariano at Baby Jen Buzon. At muling umarangkada si Justin Ace De Leon na kinuha ang bronze sa men's floor exercise. Historic ang ginawa ng Philippine Under-21 men's football team. Tinalo nila ang defending champ Indonesia 1-0 para makabalik sa semis sa unang pagkakataon sa 34 years. At habang dumadami ang medalya at mas lalong lumalakas ang kumpiyansa, pati ang ating mga sambayan ng Pilipino ay patuloy umiinit ang suporta para sa ating mga atleta. Tuloy-tuloy pa rin ang laban sa 33rd Southeast Asian Games at mas marami pa tayong aabangan. Yan muna ang mga updates at kaganapan dito sa Bangkok. Maraming salamat sa iyo, Sheila Salaysay, at congratulations sa ating mga atleta. Nag-uulat ng live mula sa Bangkok, Thailand. It's no secret na marami nang pinagdaanan ang TV host at former beauty queen na si Maggie Wilson. But now she finally tells her truth sa new book, something that she says took a lot of courage. Thank you so much for joining us in your exclusive interview. For the first time on television, Maggie Wilson opens up on her exile and the battle she fought far away from home. I talk about my exile and how difficult it was for me to leave. There's so many things that I miss about home. But yeah, the whole book itself is essentially a collection of stories, certain moments in my life that really made an impact, that I found really difficult to navigate, and how I navigated through them. And hopefully, the lessons in those books will help whoever is reading it in their own life. Sa The Daily Dish ng Billionaire News Channel, Wilson says, sharing her truth sa kanyang new book na The Confidence Blueprint did not come easy. Behind the pages are fears she carried and voices from strangers who pushed her to keep going. Putting myself out there in this book has absolutely terrified me. There were moments where I said, I don't know if I want to do it, or I'm too scared to talk about certain things. But then, I receive messages every day from my online community. Hundreds, now thousands of messages from women, from children who are now adults that were caught in the middle of something similar, from men as well, telling me their stories. And I felt like them sharing their stories with me, they need someone to talk to. And they said that, these people are telling me that you can be our voice, because they're either too scared to speak or they don't have the resources. Sa interview, the most emotional moment came when she spoke about her son, Connor. I hope he understands why I did what I did, and that we could really sit down and talk about things. It was a very difficult decision for me to make, and I do regret. If there's one thing that I do regret, is that I didn't have a proper goodbye. I'm not in communication with him at the moment. I haven't seen him in over 3.5 years. Really, just 2 sentences: that I miss you so much and that I've never stopped loving you. That's it. She also spoke with clarity and finally forgiveness about her ex-partner Victor Consunji. I will say that I'm no longer angry. Nice. All I've ever wanted, in fact, is peace. I do forgive him. I want him to be happy.
the day I left, or the day that, you know, we separated, that's all I ever wanted for him. I want him to be happy, and I hope he finds that happiness, because, you know, it's living in anger for the rest of your life is not healthy. And you know, we did share 12 beautiful years together. We had some great times. Of course, not everything was great, but you know, we had more great times than bad times. And so, you know, I shared the same bed with this person for many, many years. He's the father of my child. And so I do not wish him ill. In fact, I wish him well. I wish that he finds peace and that he's happy. Because if he's happy and he's healthy, then he can be a great father to our son. And our priority should be Connor. From fear to forgiveness, Wilson says she is now fighting for one thing: the chance to come home. The Confidence Blueprint will be out as an ebook December 16 through Amazon. No pets left behind. Ito mismo ang pinatunayan ng isang fur mom/hero sa Mandaue City, Cebu. Viral sa social media ang pet owner who chose to ensure her dog's safety first before escaping a burning building. Sa kumalat na video, kita ang babae throwing the 2 fur babies to responders. She later got down off the building herself. The heroic deed earned her praises from netizens. Ayon pa sa Animal Kingdom Foundation, ito ang true definition of courage, loyalty, and unconditional love. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Thank you, Monique. Wow, we're so on point with our outfits. Okay. Kala ko pa naman ako winner today. Oo nga. Orange and brown. Orange and brown. Hindi, kanina. Tinalo mo na naman ako. Best. Alam mo naman ako. Lagi kang ganyan. I always take it too seriously. I always win. No. Dapat may premyo na eh. Dapat may papremyo na tayo. Para namang may premyo. Wala pala. Balita ko yung isa nanalo ng premyo. Oo nga. Oo, ikaw ba yun? Ay, siya. ako pala yun. Ikaw. Kasi yung premyo ko, naburiki. Ano ibig sabihin? I wasn't there when I won, so Girly Rodis took my money. Anong tawag mo? Naburiki. Naburiki? Alam mo yun? Pag hindi nakatingin, kukunin. Ayun, okay. yun ang naburiki. Ako hindi nyo makikita yung premyo ko kasi napunta na sa sanglaan. Meron ka ng pantubos. Cash pa rin is king. May pantubos na siya. Sa kahit na anong transaksyon. Correct. Kanina tinatanong ko kung as a fugitive, si Saldico ba ay pwede nang kalkalin yung kanyang bank accounts? So, siyempre, nag-Google na kami ni Willard, ni Ernie Baron. Tapos, oo daw, di ba? What did you see? Kailangan pa rin ng court order. Yeah. Yan, and in fact, na-freeze na ng AMLAC yung ilan sa mga assets niya. Pero kailangan pa rin ng court order from Court of Appeals. That should be done soon. Because sabi nila, dyan nga magkakabukuhan. Unless natago nila ng mabuti yung paper trail. Sa Tagupa naman yun, wala na yun doon. Wala na yun doon? Oo. Kung meron man, ha? Siguro sabi ng gobyerno, nakakainis itong tatlo. Pinagbigyan na nga na ano na yung pasaporte. Ngayon naman. Na-cancel. Ngayon naman, bank accounts hinihingi. Well, kung mahanap nila, well and good, di ba? Pero marami nang na-freeze na bank accounts to many individuals. Right. So the question is now, ako ang tanong ko, sabihin natin meron siyang golden visa o meron siyang Portuguese passport. Anong mananaig? Yung may arrest warrant ka dito sa Pilipinas o mapoprotektahan ka doon sa bansa na whether you're a resident or I don't know what else you could be called there. Hindi naman pwedeng national ka, ano ka doon, taga doon ka. So, hindi natin alam kung how that works actually. Correct. Because we've never been a fugitive. Pero, no, but to me, logically, if you do not have that kind of relationship with the country, you're protected. Kaya nga doon sila tumatakbo.
Oo, di ba? Unless you have an Interpol relationship. Yun naman ang sinabi ni, I think that was Ombudsman Remulla. Unless you have an Interpol relationship, which is different. I'm trying to be an expert, but I'm not. Sino bang guest mo tonight? Dapat tanungin mo na lang yung guest mo. Executive Secretary Ralph Recto. Ayan naman pala. Ay, tanungin mo siya. Alam niya yan. Sasagutin yun. Tatanungin ko sa PhilHealth. Oo nga. So abangan niyo yan mamaya. 14 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.